Magandang umaga sa lahat. Nandito naman po tayo sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga, 91.9 BBS FM. Tunay nga, sa buhay natin ay madama natin ang presensya ng Panginoon, kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa buhay natin. Kaya muli po, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ang inyong pong lingkod, si Pastor Tito Reboria. Muli po niyong makakasama sa programang ito. So nais ko pong buksan ang ating pag-uusapan sa mga pagbabasa po ng kanyang salita. Galing po sa salita ng Panginoon. Ayon po sa awit 23, awit kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 6. Sabi po dito, "Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkol mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakita pa nitong mga kalabang ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagkapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan." Okay, napaganda pong makuita naman. Sa ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol sa, sabi nga po dito, Jesus, lover of our soul, ang Panginoong Jesus, ang umiibig sa ating buhay, kaya ating kaluluwa. Pag sinabi natin kaluluwa, alam naman natin na ang tao po ay na hati sa tatlong bahagi. Ano po, kung isipin natin na mayroon tayong katawan, sabi nga natin kaluluwa at espiritu. Yan. Ang katawan natin, alam po natin ay tatanda, no? Kung katapos mamamatay at babalik sa alabok, ano po ang ating katawan? Ngunit, ano naman ang ating kaluluwa? Ito naman po yung ating isip, ano? Emosyon, kalooban, kung bakit tayo nagpapasya dahil sa ating kaluluwa. At meron po tayong espiritu na kung saan ibinigay sa atin ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. So ang kabuuan, pag sinabi natin kaluluwa, ang kabuuan ng ating pagkatao, alam po natin ang kaluluwa ay mabubuhay, magpawalang hanggan. Kahit na tayo mamatay. Kaya ito'y napagandang pangalagaan natin. At ito rin binibigyan natin ngayong tugon na kung saan ipinapakita ng Diyos, madama ng kabuuan nating pagkatao, ang pag-ibig ng Diyos. Yan. At bakit ba? Sabi nga natin na God is love. Ano po? God is love, but love is not God, but God is love. Alam natin na ito'y nagpinahayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin. At mayroon siya sa ating sinatawag nating love letter, ano ang kanyang salita. Nagpapahayag simula naglalangin niya ang mundo hanggang sa kanyang pagbabalik, kanyang paghahari, hanggang sa pagdating ng tamang panahon na siya maghahari. Ito po'y naipahayag na kanyang kasulatan. Kaya nga po, kung tatanungin natin, paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin? Yan. At ang isa pong problema ngayon ay maraming tao ang hindi nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Nakakalungkot po kasi sasabihin nila, mayroon bang Diyos? Kung mayroon bang Diyos, bakit ganito ang mga nangyayari sa mundo? Ano? Kaguluhan, kung ano-anong mga pagkukulang, kahirapan sa buhay, mga hamon sa buhay, mga pagsubok, mga sabi natin mga disgrasya sa buhay, ano po. At sabi nila, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit nangyayari ang bagay na ito? Ang napaganda po ng makalaman natin ang kabuuan. Kung sino ba talaga ang Diyos, ang kanyang kamanghamanghang mga katangian, ang likas niyang katangian, pinapahayag niya. Kaya po, dapat lang malaman ng tao at madarama niya mismo, maranasan niya ang pag-ibig na ito sa kanyang buhay. Alam niyo po kung bakit hindi nararanasan ng tao ang buong pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po, iniibig ka ng Diyos
at mayroon siyang magandang plano sa iyong buhay. Bakit sa karamihan po sa mga tao ay hindi nararanasan ang mga bagay na ito? Alam na po natin mayroong problema, ano? Ang problema, ano po ang problema? Kung bakit hindi nararanasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos? Dahil alam natin na lahat tayo ay makasalanan. Sabi nga natin, tayo makasalanan. Ang kasalanan kaya hindi natin nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil sa kasalanan. Ngunit, gumawa ang Diyos ng solusyon. Alam naman natin na kung bakit tayo nilalang ng Panginoon, ano? Napakahalaga tayo. Binigyan tayo ng, sabi nga tayo nilalang ayon sa kanyang wangis. Mahalaga ang magandang plano sa ating buhay. Simula pa nang nilagay niya si Adan at Eva. Nais niyang makasama ito. At binigyan niya ng lahat ng mga pangangailangan. Ngunit alam po natin ang nangyari. Dahil sa kasalanan, dahil sa kanilang pagsuway, hindi nila nadama ang tunay na layunin ng Panginoon, ang biyayang lubos-lubos na nais ibigay. Ito rin ngayon ang nararanasan ng karamihan sa ating mga tao. Dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay sa magandang plano ng Diyos kaya hindi natin nararanasan. Ngunit, salamat na muli dahil alam naman natin dahil sa kanyang pag-ibig na muli na ating pag-uusapan ngayon, muli niyang ibinalik ang bagay na ito. Ano po? Kung ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pangako ay hindi po magmamaliw. At kahit at tayo mga makasalanan, tayo nahiwalay sa Diyos, nasira ang ating relasyon sa Kanya, gumawa pa rin po siya ng paraan. Ito na po yung tinatawag nating agape love. Walang kondisyon na pag-ibig. Ano po? Walang kondisyon. Dahil sabi nga natin, kahit na tayo mga makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Kaya ito rin po ang ating pag-usapan ngayon na paano natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ano-ano ang Kanyang ipinakita sa atin, na masabi natin, iniibig tayo ng Diyos. So, ang napaganda pong halimbawa na ipinagay ng Diyos sa atin, yung kanyang pag-ibig ay pinahayag niya sa kanyang anak na si Jesus sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. Ayan. Sabi nga po sa John 15:13, ano po? Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ayan. Isa pong dapat malaman at maranasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang dakilang pag-ibig na kung saan inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At alam niyo po, ang pinakasentro ng pag-ibig ay pinahayag ng Diyos sa Kalbaryo sa pamagitan ng cross. Ito po yung ano man ang ating kalagayan, ang pag-ibig na ito po ay isang sakripisyo na magpawalang hanggan. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating kasarian, ano man ang ating status, edad, o ano man ang ating nakaraan. Alam naman natin ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Sabi nga, iniibig ng Diyos na wala siyang itinatangi. Ano po? Yan, napakaganda. Ano po? At ito'y maliwanag pong muli sa John 1:16-17. Sinasabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ang parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Alam po natin kung ano ang nangyari, ang naging bunga ng kasalanan ng tao. Ito po'y napalayo sa Diyos, kaya nararanasan niya ang kahirapan sa buhay na ito. Ngunit salamat sa Panginoon, muli niyang ibinalik ito at dapat makamtan ng bawat isa. So, napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos. Dapat lang nating isaayos. Kasi po, mismo ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin. Siya mismo ang kusang lumalapit sa atin. Siya mismo ang kusang naghahanap at nag-iimbita sa mga tao na lumapit kayo sa akin lahat na napapalat na bibigatan at papapahingay tayo ng Panginoon. Kaya malaman ng tao po na makilala niya ng lubos kung sino ba ang Panginoon, matutunan niya sa pamagitan ng kanyang salita. Dahil alam naman natin ang Panginoon, siya po ang nagbigay sa atin, ang nagsusustain. Ano po? So sa kanyang pag-ibig, ipinakita niyo yung kanyang biyaya at habag. Yun po, yung pong kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po, hindi lang pisikal
lahat na aspeto ng buhay natin, maging physical at spiritual, tinuunan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang physical po ay kung paano ibinibigay ng Diyos sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. At sa aspeto ng po ng spiritual na napakahalaga, ay ibinigay ng Diyos ang lahat ng spiritual na yaman. Yung pong mamanahin natin. Kaya po napakalawak ang kadakilaan ng Diyos. Sabi nga natin, kung gaano kalalim, kahaba, kalawak pag-ibig ng Diyos. Ito rin yung panalangin ni Pablo na maranasan ng bawat tao. Kaya po sa simula, dapat isaayos muna dahil alam po natin na ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya hindi niya maranasan ang kanyang pag-ibig. Ngunit dapat maibalik ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanging sa Panginoong Jesucristo lamang tayo. Kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon at tubos natin siyang tatanggapin bilang ating tagapagligtas. Ito po yung umpisa na kung saan maibubuhos ng Diyos ang tunay na pag-ibig at mararanasan ng tao ang pag-ibig na ito na ipinapahayag sa kanyang salita na dapat maranasan natin ngayon habang tayo pa nabubuhay. Dahil po alam naman natin ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Sabi nga natin, the love of God is eternal. Ibig sabihin, wala pong katapusan. Kahit dito po sa lupa, ipinahayag niya na dapat nang maranasan ng tao at lalo na sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maranasan natin at hindi pa natapos ang kanyang pag-ibig. Love, ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting. Gaya rin ng Panginoon, wala siyang simula, wala siyang katapusan. So ito po yung pinakadakilang katangian ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin. So, alam po natin na pag nasaayos natin ang ating relasyon sa Panginoon, ibig sabihin sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, muli niya tayong isinasaayos sa ating posisyon. Ibig sabihin tayo tinatagap na bilang kanyang mga anak. Sabi nga po sa 1:12, ang lahat na tumanggap at nahalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo man nahiwalay, naging tayo pamilya ng kalaban ni si Satanas, naging tayo kapamilya ni Satanas, kaya tayo namuhay sa kasalanan. Ngunit inaalis tayo doon, pinapalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at inililipat tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. So, ibig sabihin, kapamilya na tayo, di ba? Kung kapamilya tayo, kapuso tayo, ibig sabihin, maranasan natin ang pag-ibig. Ito po yung greatest gift na dapat maranasan ng tao. At ito ibinibigay na sa atin habang tayo nandito pa sa lupa. At alam niyo po, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito na ibinibigay sa atin. Matututunan din natin na ibigin natin ang Panginoon at ibigin natin ang ating kapwa. Yan. Isa pa, ang pag-ibig kasing ito, dapat hindi natin sarili nilang dahil sa dakilang biyaya ng Panginoon sa kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin, matututunan natin na ibigin natin ang ating kapwa. Kasi po napakahirap talaga na umibig sa iba kung hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ito dapat magsisimula sa atin. Kaya kung ang tao ay gagawa siya ng sarili niyang kapamaraanan, ginagawa niya ang kaligtasan, ginagawa niya ang lahat upang magbago, hindi niya nagagawa ito. Dahil bakit? Dapat musmo si Jesus na tumatahan sa ating buhay. Oras na magtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, binibigay, nasa sa atin na ang Diyos, kaya binibigay ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin yung the presence, ang presensya ng Panginoon sa ating buhay, nasa atin na. Kaya malaya tayong gumagawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, malaya na tayong mamuhay sa pagkakasala. Malaya na tayong hindi na mamumuhay sa pagkakasala. Ibig sabihin, tinutulungan tayo ng Diyos na mabago, transformasyon. Sa ating likas na mga makasalanan, binibigay na ng Diyos ang kalayaan sa atin na hindi tayo naaalipin ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay sa pagkakasala. At ipinapamuhay na natin ang naisin ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin nga, maging tayong gagaya ni Jesus. Yan ang pinakalayunin ng Panginoon. Kung bakit tayo nandito sa lupa upang lawalatiin siya at maging tayong ganyan sa gaya ng kanyang anak na si Jesus habang humintay tayo sa kanyang pagbabalik. Kaya wala na po tayong dapat na dapat nating isipin na i-worry. Kaya
Kasi bakit? Napakasobra po ng yaman ng Panginoon. Napakasobra ng pag-ibig ng Diyos. At oras na masaayos na natin ang ating relasyon sa Panginoon, binibigyan tayo ng Diyos ng tamang kaisipan at lubos pagmamahal sa Kanyang salita na magiging gabay sa atin. Kaya binigay niya Kanyang salita upang ito'y maging gabay sa atin. May sagawa natin ang tunay nating potensyal habang tayo nabubuhay. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga ibang kaloob upang maghabit natin ito sa paglilingkod. So kaagapay po ng pag-ibig ng Diyos sa atin, tinutulungan tayong makita natin ang ating katayuan dito sa mundo, maging pakipakinabang, masaya, may kapayapaan. At ang pag-ibig na ito'y maibibigay natin sa iba. At ito rin po yung ibig sabihin na maglilingkod tayo sa Panginoon by God's love. Ano po? Kaya ang panalangin ni Pablo sa mga anak ng Diyos, sabi niya, nawa maging ugat ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ibig sabihin, napakaganda po na ang pundasyon ng lahat ng ating ginagawa ay nasa pag-ibig. Ibig sabihin, hindi makasarili. Pero po ito yung sa kapakanan ng iba. Kaya malaya tayong ibigin natin muna ang Panginoon kasi napakagandang unahin natin ang Diyos. At ito rin yung pag-ibig na maibibigay natin sa kapwa. So, ibig pong sabihin, kung ang pag-ibig magmamayani, hindi lang sa ating buhay, kundi sa sangkatauhan, alam po natin may tunay ng kapayapaan. Ngunit naglalaban pa ngayon, sabi nga natin, naglalaban pa yung kasamaan at kadiliman nyo at sa liwanag yung katuwiran. Laman ba natin ang gawain ng diablo ay pumunta dito sa lupa upang sirain, pumatay. Ngunit pumunta dito ang Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng buhay na masaya, kaaya-aya, masaganang buhay. Ito po yung layunin niya. Kaya, pag naisaayos natin ang ating relasyon sa Panginoon, lubos na nagtiwala tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, diyan mo mararanasan ang kanyang pag-ibig na lubos. Kaya po, sa karagdagan na ipinapakita ng Diyos ng pag-ibig sa ating buhay, ipinakita ito nang ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Ito po yung pinakadakilang pag-ibig na walang kondisyon. Kahit na tayo mga makasalanan, namatay pa rin sa atin ang Panginoong Jesucristo. So ito po yung unang pag-ibig, napakadakilang pag-ibig na mapakita po natin sa ating, na ibinigay sa atin. Pangalawa, kung maayos ang ating relasyon sa Panginoon, tayo'y kapamilya niya na, dahil nagtiwala tayo sa kanyang anak na si Jesus, tinanggap na natin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo nanampalataya sa kanya, isinukol natin ating buhay. Ang pangalawa pong pinapakita ng Diyos sa pag-ibig sa atin, sa pagtugon sa ating mga kahilingan, yung prayers natin. Alam niyo po, napakaganda na nabubuksan ang ating komunikasyon. Dati noon ay wala tayong kaugnayan sa Diyos, ngunit malaya tayong makalapit sa Panginoon na wala ng hadlang. Wala na pong sagabal. Ibig sabihin, lahat ng ating mga pangangailangan, alam mo na ating problema, malaya tayong lumapit sa Panginoon. Kaya ang pangalawang pinapakita ng kanya kamangha-mangha niyang pag-ibig ay pagtugon sa ating mga pangangailangan. Ano po? Tinutugon tayo. Sabi nga ng Diyos, humingi kayo sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y magkakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Iyan na po yung magandang relasyon natin sa Panginoon. Hindi na tayo mahihiya sa Kanya dahil malaking pribileyo ang maging anak ng Diyos. So maliban dyan, siyempre, sa pang-araw ating pangangailangan, alam po natin na lahat ng provisyon, lahat ng ating pangangailangan ay binibigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Ano bang ating mga pangangailangan? Siya po ay nagpo-provide ng lahat ng ito. Ang ating mga pangangailangan. Meron tayong Diyos na nagkakalinga sa atin. Ano? Sa pamamagitan ng kamangha-manghang pamamaraan ng Panginoon. At dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Alam naman po natin na tayo ay ang ating buhay kung minsan ay hindi pa naman po perfecto. Ano? Kung minsan nagkakasala tayo, ngunit salamat kung minsan dinidisiplin tayo ng Panginoon, tinuturuan tayo ng kanyang pamamaraan. Ano?
Nandiyan siya. Ang tunay na pag-ibig ay tayo ay sinasaayos, didisiplin tayo ng Panginoon. Hindi tayo hinahayaan ng Panginoon na tayo lang magpatuloy sa pagkakasala. Palagi niya tayong kinokorek sa anuman ang ating mga pagkakamali. Yan pa ang isang kagandahan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Hindi tayo pinapabayaan na basta lang tayo lumakad sa sarili nating pamamaraan. Gusto ng Diyos na lumakad tayo ayon sa kanyang pamamaraan, ayon sa kanyang direksyon. Dahil ikakabuti palagi natin. Hindi naman tayo ipapasama. Lahat ng bagay, sabi nga na, lahat ng bagay na mabuti ay galing sa Panginoon. Hindi tayo pasasamain ng Panginoon. Binibigyan tayo lang sapat na karunungan. Yan, di ba? Yung wisdom. Ating mga desisyon, tayo'y tinutulungan tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng sapat na karunungan upang maisagawa natin ang mga hinaharap na hamon sa ating buhay. Ano po? At nakakaroon tayo ng solusyon. Siya rin po ang nagbibigay sa atin ng mga tamang desisyon. Ano? Kaya, ang pagdulog sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay, yan po ang dapat nating gawin. Mahirap po sa tao na kung minsan sabihin niya, kaya ko na to. Hindi ko na istorboy na ang Panginoon. Nagkakamali po tayo. At ang nais ng Diyos ay palagi tayong lumapit sa Kanya. Ano? Sabi nga, kaya sabi ng Panginoon, dapat maging tayo parang isang bata. Ano? Alam niyo mo ang isang bata, ano? Yung maliit na bata na palaging lumalapit sa magulang. Parang palaging ayaw mahiwalay sa magulang. At ano mga pangangailangan, palaging tatay, nanay, yan. Alam niyo po, yan ang nais ng Diyos sa atin, na dapat lang tayo lumapit sa Kanya sa lahat ng bagay. Hindi natin sasabihin na sarili natin pamamaraan, hindi. Nais ng Diyos na siya mismo ang maging driver ng ating buhay. At marami, kung isipin natin, napakalawak. Ang ganito pa, binibigay pa ng Diyos ang kagalakan, yung walang kumpay na kagalakan, joy, Yan, ito po, alam niyo po, pag nasa atin ang Banal na Espiritu Santo, marami po yung kaloob o gift na binibigay sa atin. At ang isa pong regalo ng Diyos ang kagalakan. Ito po yung iba sa happiness, Yung sabi natin, masaya, ay iba po yung galak, Yung bang happiness ay kung minsan ay naka-attach sa mga pangyayari. Kung ano man na bagay na nangyari sa atin na okay, happy tayo. Pero kung dumating sa atin parang hindi kaaya-aya, kalungkutan, malungkot tayo. Pero po yung joy, regalo ng Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Banal Espiritu Santo, hindi po ito naapektuhan ng anuman mga pangyayari. Hiwalay po ito. Kaya anuman ang mangyari sa kalagitnaan ng buhay natin, still, mayroon pa rin tayong kagalakan inside. Po, ito yung panloob na kahit na tayo dadalamhati, still nandiyan pa rin yung joy sa ating buhay. Yan po ang napakagandang malaman natin. Yan. So marami, pinapalakas tayo ng Panginoon sa bawat buhay ng ating buhay. Sabi nga sa Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan. Lakas na binibigay sa atin para magamit natin sa ating pang-araw-araw. At pinapatawad tayo ng Panginoon. Isa pa, kasama doon sa ating pagtitiwala sa Diyos. Pinatawad ng ating mga kasalanan. Mayroon na tayong kapayapaan sa gitna ng mga kaguluhan sa buhay na ito. Isa pa rin po yung bunga ng Holy Spirit, yung kapayapaan. At binibigyan tayo ng pabor ng Panginoon. Nga po? Tayo ay kinukomfort ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga pinagdadalamhati. Binibigyan tayo ng kapayapaan. Inaaliw tayo ng Panginoon. At kanyang hinahilom ang mga sugat ng ating puso. Na po? At binibigyan tayo ng kalayaan na maunawaan ang kanyang buhay. At alam niyo po, siya rin po nagpuportikta sa atin. So napakalawak po na ating pag-usapan sana ngayong umaga. Napakalawak na pag-ibig ng Diyos. Napakaganda na tayo ay matuto ng kanyang salita.
dahil lubos nating maunawa at makikilala ang Panginoon sa bagay na ito. Lalo po tayo mag-i-enjoy. Kaya huwag pong kaligtaan ang kanyang salita na basahin. Maging pong parte, kung tayo nga po ay sinukol na natin ang ating buhay sa Panginoon, tayo ay kapamilya ng Diyos, hindi po pwedeng sabihin natin na hindi mo babasahin ang kanyang salita. Parte po ng ating buhay bilang tayo mga anak ng Panginoon. Malaman natin, lubos natin siyang makilala sa bawat araw. Sabi nga ni David, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing ilaw sa kanyang daraanan. Kaya po, ito po yung pag-araw ating direksyon. Huwag natin kakaligtaan kasi kung kumakain naman tayong pisikal, alaman po natin na tayo kumakain para lumakas sa pisikal, hindi po natin hayaan na tayo maging spiritual malnourished. Ano po ibig sabihin? Hindi tayo manghina sa ating spiritual. Ano po ang makakapagbigay lakas sa atin? Through His Word. Sa kanyang salita ng Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng lakas. Kaya, pag kumakain tayo pang pisikal o pag lumakas ang ating katawan, dapat rin tayong kumain ng kanyang salita, which is spiritual. Ito po makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya kanina po nasabi ko, tunay nga, na dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay makikita rin natin na tinawag rin tayo upang ibigin natin ang Panginoon. Hindi naman selfish ang Panginoon, ano? Dahil kung inunan natin ang Panginoon, siguradong pabor yun sa atin dahil dadaloy ang kanyang pagpapala sa atin. At ito rin pag-ibig na ito ang maibibigay natin sa iba. Kaya pag-ibig natin sa iba, ito rin ang panawagan ng Panginoon kung nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. So hindi tayo mahihirapan na ibigin natin ang Panginoon at ibigin natin ang ating kapwa. Ito rin po ang ating panawagan sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi, makikita natin na tayo inibig natin ang Diyos kung inibig natin ang bawat isa. Ito rin ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Kaya napakaganda po, ano? Apat na pamamaraan upang mapaipakita natin ang pag-ibig natin sa Panginoon ay lumakad tayo ayon sa kanyang pamamaraan. Sundin natin ang kanyang mga utos, siyempre. Ano po? Tayo ay palaging sumakanya. Ibig sabihin, lumapit tayo palagi sa kanyang paanan. At maglingkod siyempre tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating buong puso at ating kaluluwa. At alam naman natin tayo magsisilbing liwanag. Yan, ano? Pag tayo nakikita sa atin ang Panginoon, naluluwalhati ang Panginoon. So, sana mga kapatid, muli sa ating napag-usapan ngayon, na napakalawak nga ang pag-ibig ng Diyos na pinakita sa atin, sobra-sobra. At sana po'y madarama ito natin sa ating pagkikipag-ugnayan sa Panginoon, sa nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Muli po, salamat at napakagandang pag-usapan po talaga ang tungkol sa Diyos at napakagandang may pamuhin natin ito palagi. So tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Muli po salamat sa bawat isang tagapakinig na nagsubaybay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli po Ama, salamat. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na kusang walang kondisyon na ibinigay mo sa amin. Tunay nga po, O Diyos, Ikaw ang umibig sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po. Kahit kami mga makasalanan, ibinigay mo po rin ang iyong anak na si Jesus upang kami makanumbalik sa iyo. Salamat po muli, Ama, nawa maranasan ang bawat tao pag-ibig na itong higit na hindi masukat ang kalaliman. Panginoon, salamat po muli, Ama, sa bawat isa sa aming mga kasamahan dito sa radyo, sa aming technical side po si Ariel at iba pa mga staff, ganun pa mga Panginoon, sa aming sponsor si Ma'am Lalaine. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy po nagtataguyod upang maipahayag ang salita mo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa aming buhay, maluwalhati ka, madakila ka, Panginoon, dahil ito wala nang higit pa sa amin. Makamta namin lubos ang pag-ibig mo na hindi mo ipinagkait. Dahil ang pag-ibig na ito ay walang kondisyon. Salamat sa dakila mong biyaya. Salamat din sa lahat ng pangangailangan ng aming binibigay mo sa amin. Muli po, salamat. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.